tayo po'y dadako na po sa pinakamalagang bahagi ng banal na gawain ng ating pong pinakamahal na Panginoon, pagkikinig ng banal salita ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal, tumayo po tayo. Mga minamahal, ito po'y dadalhin ng ating beloved preacher, Jojo Abad. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, mga beloved preacher, Brother Prebin. Minamahal, tayo po'y manalangin. Hallelujah. Pagpalain po tayong lahat ng ating mahal na Panginoon. Dakila't mapagpala po naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na may likha ng langit at ng lupa. Sa iyong matamis at mapagpalang pangalan, Kristo Jesus. Pangalan na ibinigay sa silong ng langit na siyang sukat lamang naming ikaligtas. Panginoon, sa iyong pangalan kami umaasa at nagtitiwala, mahal na Panginoon. Salamat o Diyos sa iyong pagkilos ng mainam sa aming kalagitnaan. Damang-dama namin ang iyong presensya. Sa oras nito, mahal na Panginoon, sa aming pakikinig ng iyong mga banal na salita na sa pagkain ng aming mga kaluluwa. Buksan mo ang aming puso, mahal na Panginoon, ang aming isip. Lubos naming maunawaan ang iyong banal na kalooban, mahal na Panginoon. Maging abang lingkod, tunay na sagan ng aking. Wala po kong magagawa, mahal na Panginoon, kung wala ka. Anoint thy words, that is Lord. Put thy words in my mouth through the leading prayer of our beloved, honorable pastor. Aming sinasaway lahat ng demonyong hadlang, mga pag-alinlangan, gawat lalang ng kaaway. Cast out right now and bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Minamahal, malakas na palakpak ang ating ibigay sa ating mahal na Panginoong Kristo. Purihin at luwalhatiin ang ating mahal na Panginoong Hesus sa kanyang biyaya at pagpapala. At bago pong lahat, minamahal, aking po munang pinapaabot sa ating mahal na Panginoong Hesus ang mataas na kapurihan, kaluwalhatian po at pagsamba ay nauukol lamang sa ating buhay. At mapagpalang Diyos sa matamis at makapangyarihang pangalan ng ating mahal na Panginoong Hesus. And I give double honor and respect to our dearly beloved Honorable Pastor, beloved Evangelist, Wildy Estrada Almeda, the in-time prophet of our loving God, the man of God, and we always cherish the loving memories and blessed teachings, golden teachings of our dearly beloved assistant pastor, their beloved children, to whole blessed Almeida family, and pleasant evening na po sa mga lovers ng ating beloved ording preacher, Kuya Andy, beloved co-preachers, beloved co-workers, sampu sa mga katuwang sa banal na ubasan ng ating mahal na Panginoong Kristo at sa lahat ng ating mga beloved webcast viewer, mga minamahal, happy viewing po sa inyo po lahat at sa lahat ng ating minamahal at mga ginigiliw po nating mga kapatid na narito, mga minamahal. Although na mahirap ang ating sitwasyon, mga minamahal, salamat sa mahal na Panginoon, kayo po'y payapa at ligtas na nakarating pa rin sa lugar na ito, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dito po, mga minamahal, masusukat yung ating katapatan sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen? Dahil alam po ninyo, ito pong panggigipit na nangyayari sa ating mga mananampalataya sa ating panahon ngayon, mga minamahal. Ito po'y nangyari na noong mga sinaunang mga panahon. Amen? Sa panahon ng mga apostoles, yung tinatawag na the day of execution, mga minamahal, talagang sila po ay nagipit, amen? Sila po ay pinahirapan, gawa ng kanilang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, ngunit patuloy po nilang ginanap ang kalooban ng Diyos sa kabila po ng napakaraming mga hadlang sa kanilang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ating po pag-aralan ng salita ng ating mahal na Panginoon. Ang ating pong maikling topiko ngayon, mga minamahal, is perfect love. Yung perpektong pag-ibig sa ating mahal na Panginoong Hesus, mga minamahal. At ang unang talata na ating pag-aaralan ay aklat po ng unang Juan, ang kabanata ay 4, ang talata po ay talatang 18. Kindly, pakibasa po natin sa Biblia. Praise the Lord. Libro sa unang Juan, kapitulo 4, versikulo 18. Ang kahadlok wala diha sa gugma. Hinunua ang hingpit nga gugma, nagahingilin sa kahadlok. Kaya ang kahadlok may kalabutan sa silot. Ug siya nga may kahadlok, wala pa mahingpit diha sa gugma. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng unang Juan, kabanata 4, ang talata ay 18. Walang takot sa pag-ibig, kundi ang sakdal na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot. Sapagkat ang takot ay may kaparusahan, at ang natatakot ay hindi pa pinasasakdal sa pag-ibig. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang salita ng ating mahal na Panginoon. God bless you po sa pagmamasa ng talatang ito, mga minamahal. Ang sabi sa ating pinag-aaralan, the Lord's desire is our love for Him made perfect.
yung desire ng mahal na Panginoon, mga minamahal, ay maging perpekto yung pag-ibig ng bawat isa sa atin sa Kanya, mga minamahal. Sapagkat ang nais ng mahal na Panginoon ay maging sakdal, maging walang bahid ng dungis, maging walang kapintasan, maging perpekto yung pag-ibig natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya, mga minamahal, huwag tayong magtaka bakit ang Diyos iniingatan tayo. Mga minamahal, He worked for Him that we might work for, mga minamahal, for Him. He worked for us that we might work for Him. Ang mahal na Panginoon gumagawa sa buhay natin. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Ang mahal na Panginoon gumagawa, mga minamahal, sa buhay natin. Ang purpose ng mahal na Panginoon, ang layunin niya, bakit siya gumagawa sa buhay natin? Upang mahikaya tayong gumawa, mga minamahal, para sa Kanya. Amen. Dahil tayo po'y pinagpala ng Diyos sapagkat nagkaroon po tayo ng mga minamahal pagtanaw ng utang na loob sa ating mahal na Panginoon sapagkat naunawaan po natin ano man yung blessing nating tinatanggap ngayon materially, financially, spiritually blessing, especially spiritually blessing. Alam natin lahat ito'y galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Wala tayo nito ngayon kung wala po yung biyaya ng Diyos, wala po yung kahabagan ng ating mahal na Panginoon. Kaya tayo po'y tumatamasa ng mga pagpapalang ito po'y galing sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Kaya yung desire ng Diyos, bakit niya tayo iniingatan, bakit siya nagpapakita sa atin ng himala, bakit siya mga minamahal kumikilos sa mga buhay natin, gumagawa ng mabubuting mga bagay sa buhay natin dahil ang nais ng mahal na Panginoon, ma-in-love tayo sa Kanya. Everybody shout, praise the Lord. Gusto ng Diyos, ma-in-love tayo sa Kanya. Ibigin natin siya. Yun ang gusto ng mahal na Panginoon. Kaya nga, mga minamahal, yun po yung desire ng Diyos. Mahalin natin siya. Yung gusto ng mahal na Panginoon, ma-in-love tayo sa Kanya. Dahil iba ang nagagawa ng pag-ibig. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, di ba? Kapag in love ka sa Diyos, walang mahirap. Everybody shout, praise the Lord. Kapag in love ka sa mahal na Panginoon, walang bagay na hindi mo kaya. Kapag in love ka sa mahal na Panginoon, mga minamahal, kahit mahirap gagawin mo. Kapag in love ka sa mahal na Panginoon, yung labis na pag-ibig mo sa ating buhay na Diyos, yun po yung gusto ng mahal na Panginoon. Ngunit, alam po ninyo yung perpektong pag-ibig, hindi po yan, mga minamahal, agad-agad dumarating in midnight, mga minamahal time, hindi po yan buong magdamag kinabukasan, in love ka na sa Diyos. Hindi po ganon, mga minamahal. Yan po ay ipinagpipray. Wino-work out din po natin yan. Dapat kung ang mahal na Panginoon, desire niya na maging perpekto ang pag-ibig mo sa Kanya, dapat ay maging desire din natin na maging perpekto ang pag-ibig natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Everybody shout, praise the Lord. In return ba, desire ng Diyos, maging perpekto ang pag-ibig mo sa Kanya, dapat ay maging desire din natin na maging perpekto ang pag-ibig natin sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Gumagawa ang Diyos para ang perpekto mo sa Kanya, ang pag-ibig mo sa Kanya ay maging perpekto. Tayo din, mga minamahal, nararapat din na gumawa tayo, ipagtrabaho natin, mga minamahal, i-work out natin, na yung pag-ibig natin sa Kanya ay maging perpekto rin. Everybody shout, praise the Lord. Sapagkat sabi ng Biblia, sa bersikulo nating pinag-aaralan, 1 John chapter 4, verse 18, mga minamahal, ang sabi ron, there is no fear in love. Wala pong takot, mga minamahal, sa pag-ibig. Ito po yung benepisyo ng perpektong pag-ibig sa mahal na Panginoon. Walang takot sa pag-ibig. Everybody shout, praise the Lord. Ibig sabihin, kapag maging perpekto ang pag-ibig mo sa Diyos, yung mahal mo ang mahal na Panginoon, mahal mo pa siya higit sa asawa mo. Yung mahal mo ang Diyos, higit pa siya, mga minamahal, higit pa sa mga anak mo. Yung mahal mo ang Diyos, higit pa sa trabaho mo. Yung mahal mo ang Diyos, higit pa, mga minamahal, sa mga material na mga bagay. Yung mahal mo ang Diyos, higit pa sa ano pa mga bagay. Sapagkat sabi ng Biblia, mga minamahal, hindi tayo maging perpekto ng mga disipulo ng ating mahal na Panginoon kung iibigin natin ang ating magulang, kapatid, kamag-anak, asawa, mga material na bagay, higit pa sa pag-ibig natin sa Kanya. Magiging sakdal lamang ang pag-ibig natin sa mahal na Panginoon kung iibigin natin siya ng higit sa ano pa mang mga bagay. Amen. Pero alam po ninyo, napakadaling sabihin. Pero mahirap po itong gawin. Everybody shout, praise the Lord. Pero maging ngayobang lingkod, desire ko po na maging perpekto ang pag-ibig ko sa mahal na Panginoon. Ngunit hindi po ganoon kadali. Para
mga minamahal, ma-reach out natin, mag-gain natin yung mga minamahal, ganong klaseng pag-ibig, yung perpektong pag-ibig. Hindi po ganoon kadali. Kailangan mong magpagal. Kailangan mong maglaan ng oras. Kailangan mong maglaan ng panahon. Kailangan mong magdesisyon. Kailangan mong manalangin na, Lord, tulungan mo kami. Tulungan mo kami, mahal na Panginoon, na yung pag-ibig namin sa iyo ay maging perpekto. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Diba? Kailangan isama mo yan sa prayer mo. Every time na linuluhod mo ang tuhod mo, every time na ikaw ay nananalangin, kailangan isama mo sa prayer mo, Lord, tulungan mo kami ng pag-ibig namin sa iyo ay maging perpekto. Sapagkat yan ang standard ng Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Yan ang pamantayan ng mahal na Panginoon para tayo po'y makasumpong ng katiyakan para sa buhay na walang hanggang ng pag-ibig natin ay maging perfecto. There is no fear in love. Walang takot sa pag-ibig. Pag punong-puno ka ng pag-ibig sa mahal na Panginoon, walang takot sa puso mo. Tingnan mo ang mahal na pastor, umakyat ng Talipa, Ulusulo. Alam nila na in between life and death, yung kanilang sitwasyon, dahil ang kanilang papasukin ay lions din. Mga tao na halang ang mga kaluluwa, handang mamatay, handang pumatay, mga minamahal, maipaglaban lang ang kanila pong mga prinsipyo, mga minamahal at paniniwala. Alam ng bala pastor na kritikal ang kanilang pag-akyat ng Talipa, Ulusulo. Ngunit alam din ng mala pastor na totoo ang Diyos nating pinaglilingkuran, na tapat sa kanyang pangako na kailanman ay hindi niya pababayaan ang mga taong nagsisiibig sa kanya. Kapag umibig ka sa mahal na Panginoon, iibigin ka ng Diyos higit pa sa pag-ibig mo sa Kanya. Because we cannot outgive God. Hindi na tayong kayang higitan ng Diyos. Umibig ka sa Kanya ng malaki, iibigin ka ng Panginoon ng mas malaki pa higit sa pag-ibig mo sa Kanya. Dahil ang mahal na Panginoon, mga minamahal, hindi niya tayo sasaktan kapag ibigin natin ng Diyos. Binata ka, umibig ka sa dalaga, malaki ang posibilidad na masaktan ka. Amen? Dalaga ka, umibig ka sa binata, malaki ang posibilidad na masaktan ka. Pero kapag sa Diyos ka umibig, kailanman ay hindi ka masasaktan, mga minamahal. Yan po ay totoo. Biblically, Genesis to Revelation, wala tayong mababasa na umibig sa Diyos na nasaktan. Lahat ng umibig sa mahal na Panginoon, mga minamahal, tagumpay, biyaya, pagpapala, katugunan, pag-iingat, lahat ay kanyang tinabasa dahil siya'y umibig sa mahal na Panginoon. So totoo salita ng Diyos na kapag ibigin natin ang mahal na Panginoon, sabi ng Biblia, mga minamahal, there is no fear in love. Pag umibig ka sa mahal na Panginoon, walang takot. Mahal na pastor, umakyat ng Talipa, Ulusulo. Walang takot. Amen? Hindi siya natakot ni mamatay. Everybody shout, praise the Lord. Sino pong takot mamatay dito? Amen? Pag takot ka mamatay, may takot sa puso mo. Ang Biblia ang nagsasabi, kapatid, hindi sakdal ang pag-ibig mo sa ating mahal na Panginoon. Sa ating pong mga Kristiyano, hindi tayo natatakot mamatay anytime now, anytime. Kunin tayo ng mahal na Panginoon bukas, mamaya, sunod na araw, anumang oras, kunin tayo ng mahal na Panginoon. Hindi tayo natatakot humarap sa kamatayan sapagkat ang mabuhay at mamatay ay tagumpay para sa atin na mga naglilingkod sa mahal na Panginoon. Ito'y pribilehiyo para sa mga totoong Kristiyano. Amen. Ang pumikit tayo dito sa lupa, ang kunin ng mahal na Panginoon ng buhay natin ay malaking pribilehiyo. That is a great opportunity and privilege for us sa ating mga believer na kunin tayo ng mahal na Panginoon. Sapagkat pagpikit ng ating mga mata dito sa lupa, pagdilat nito ay nandun na tayo sa piling. Sa piling. Sa piling ng mahal na Panginoon. Diba? Everybody shout, praise the Lord. Goodbye na problema. Goodbye na kahirapan. Goodbye na suliranin. Goodbye na lahat, mga minamahal. Doon ay walang katapusang kapayapaan, kagalakan sa piling ng mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, hindi ka na mauuhaw. Hindi ka na magugutom. Hindi ka na mapapagod. Wala nang pagluha sa piling ng mahal na Panginoon sapagkat ang lahat ng luha sa ating mga mata ay papahirin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya kapag umibig ka sa Diyos, walang takot, ni kamatayan. Hindi mo katatakutan. Sabi nga ni Salmista David, even though I walk in the valley of the shadows of death, I will fear no evil because you are thou art with me. Ikaw ay nasa akin, mga minamahal. Sabi niya, kahit lumakad ako sa libis ng kamatayan,
Hindi ako natatakot, mahal na Panginoon, sapagkat alam ko na ikaw ay nasa akin. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hindi kamatayan. Hindi mo katatakutan. Kung hindi ka katakot mamatay, ang COVID pa kaya ang katakutan mo? Yung bariyan pa kaya ang mga minamal katatakutan mo? Wala kang katatakutan eh. Kapag ang pag-ibig, mga minamahal, ay maging perpekto sa puso mo, yun ang benepisyo ng perpektong pag-ibig. Walang takot, mga minamahal. Biblia ang nagsasabi. Everybody shout, praise the Lord. There is no fear in love. Sunod, mga minamahal, perfect love casteth all fears. Lahat ng takot sa puso natin, lahat ng pag-alinlangan, lahat ng pangamba. Ngayon, punong-puno ang tao ng pangamba. Nagpapanik ang maraming tao sa panahon natin ngayon. Amen? Yung iba nagpa-inject na, nagpa-vaccine na. Yung iba naman, mga minamahal ko ay nag-aalinlangan kung sila ba'y magpapabaksin. Ngunit ginigipit ng gobyerno ang maraming tao ngayon. Kapag hindi ka magpabaksin ngayon, maubos ang baksin, sa susunod na mga vaccination, may bayad na. Kaya nag-uunahan, nag-aagawa ng maraming tao para magpabaksin. Amen? Ang iba sa kanila ay takot mamatay, kaya ginagawa nila ang bagay na yon. Ngunit tayo, mga minamahal, inaasa natin sa Diyos ang ating mga buhay. Dahil alam natin, mga minamahal, sabi ng Biblia, the Lord is my shepherd, I shall not want. Kapag ang mahal na Panginoon, ang ating tagapagbantay, wala na tayong hanapin pa. Tiyak na bagay, mga minamahal, iingatan tayo ng ating mahal na Panginoon. Sa Biblia, mga minamahal, walang mga taong nagtiwala sa Diyos na pinabayaan ng ating mahal na Panginoon. Bagkus silang lahat ay iniligtas ng Panginoon sa bingit ng panganib. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Perfect love casteth all fears. Ibig sabihin, kapag perpekto ang pag-ibig mo sa Diyos, yung perpektong pag-ibig, sasawayin yung anumang takot sa puso mo. Amen. Amen. Mawala yung takot mo. Mawala yung pangamba mo. Mawala yung pagkabahala mo. Mawala yung pagkabalisa mo sa puso mo. Ang ipapalit ng mahal na Panginoon ay katapangang espiritual, mga minamahal. Dahil ikaw ay umaasa at nagtitiwala na ang Diyos mo ay totoo, tapat, mga minamahal, sa lahat ng kanyang mga pangako. Alam po ninyo yung takot na yan na ilinalagay ng kaaway sa puso at isip ng maraming tao ngayon. Yan po'y, mga minamahal, isang sandata ng kaaway. Yung takot, gusto niya ang tao matakot para hindi umasa sa Diyos. Gusto niya ang tao matakot para hindi magtiwala sa Panginoon. Gusto niya ang tao matakot para hindi umibig sa mahal na Panginoon. Ngunit kakaiba ang itinanim sa puso at isip natin, mga minamahal, ng salita ng mahal na Panginoon. Salita na itinuro sa atin ng ating kagalang-galang na pastor. Tinuruan tayo na magtiwala anumang sitwasyon, anumang kritikal na kalagayan, anumang pangyayari, anuman ang ating hinaharap. Tinuruan tayong magtiwala buong puso na mga minamahal, manalig sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Yun ang itinuro sa atin. Everybody shout, praise the Lord. So ang nais ng mahal na Panginoon, maging perpekto ang pag-ibig mo sa Kanya. Dahil yung perpektong pag-ibig, sinasaway ang lahat ng takot sa ating puso, sa ating isip. Ibig sabihin, mamumuhay kang walang takot. Amen? Di ba? Napakasarap mabuhay nang wala kang takot. Napakasarap mabuhay nang wala kang pangamba. Napakasarap mabuhay nang wala kang pagkabalisa. Wala kang inaalala, mga minamahal, at itinitiwala mo sa Diyos. Tingnan mo yung bata. Yung bata, mga minamahal, makakain yan, mabihisan, makaligo, makatulog, wala silang problema. Hindi nila iniisip yung pagkain nila dahil nagtitiwala sila, mga minamahal, na hindi sila pababayaan ng kanilang mga magulang. Ganun din tayo, mga minamahal, maging tulad tayo ng isang bata na nagtitiwala sa kanyang ama na nandoon sa langit. Naalala ko tuloy yung isang kwento. Meron pong isang circus, mga minamahal, yung isang lalaki lumatay sa alambre. Tumawid, bumalik, mga minamahal, lumatay sa alambre. Maya-maya, nagtanong yung lalaki, sino sa inyo ang sasakay sa aking likuran at kasama kong tatawid, mga minamahal, at babalik patungo rito? Alam nilang ang lalatayan. Napaka-critical, napaka-crucial. Alam po ninyo, wala ni isa, mga minamahal, na pumayag na papatong sa likuran, mga minamahal ko, nung nagsiserkus na yun, nung lalaki na yun, at tatawid, papunta ron at babalik, mga minamahal, sa kanyang kinalalagyan. Walang pumayag ni isa. Maya-maya, mayroong isang batang nagtaas. Sabi niya, ako ang sasakay sa iyong likuran. Amen?
Sumakay yung bata sa likuran. Lahat ng mga audience nagpapanik, natatakot. Dahil baka mahulog, magkamali ng hakbang. Yung bata, yung lalaki, parehas silang mamamatay dahil napakataas ng kanilang kalalaglagan. Natapos yung circus, nakapunta raw, nakabalik, mga minamahal yung lalaki, na yung bata ay nandoon sa kanyang likuran. Pasan-pasan niya yung bata. Alam ninyo, mga minamahal, pagkatapos ng circus na yun, tinanong yung bata, anong pumasok sa isip mo? Bata, bakit ka pumayag na pumasan sa kanyang likuran, tumawid, lumatay sa alamre at bumalik? Alam ninyo ang sabi ng bata, iisa lang ang dahilan, dahil tatay ko siya. Tatay ko siya. Amen? Ibig sabihin yung bata, alam niya na hindi siya ilalagay sa panganib. Alam niya na hindi siya ilalagay sa kritikal na sitwasyon. Alam niya na hindi siya pababayaan ng lalaki na yon. Dahil yung lalaki na yon, yun ang tatay niya. Ganon din tayo, mga minamahal. Ang relasyon natin sa ating mahal na Panginoon, ang namamagitan sa atin ay pagtitiwala, pag-asa, pag-ibig sa ating mahal na Panginoon, na alam natin na anuman ang mangyari sa ibabaw ng mundong ito, meron tayong Diyos na magtatanggol sa atin anuman ang sitwasyon. Palakpakan mo natin ang mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Perfect love casteth all fears. Walang takot sa pag-ibig, mga minamahal. Lahat ng takot, sinasaway ng perpektong pag-ibig sa Kanya. Yun ang nais ng mahal na Panginoon. Ang sabi rito, there is torment and fear. Merong mga minamahal kaparusahan, mga minamahal sa takot. At ang sabi pa rito, mga minamahal, he that feareth is not made perfect in love. Ang sino mang natatakot, hindi perpekto, hindi sakdal ang pag-ibig niya sa mahal na Panginoon. Kaya kapatid, kung may takot ka ngayon, naduduwag ka, nababahala ka, nangangamba ka, iisa lang ang ibig sabihin yan, minamahal, hindi perpekto ang pag-ibig mo sa mahal na Panginoon. Mahirap po, mga minamahal, maging sinungaling sa harapan ng Diyos. Yung sabihin mo, I love you, Lord, pero ibang sinasabi ng puso mo sa sinasabi ng labi mo. Yun po ang sinasabi, mga minamahal, they love me, they honor me with their lips, but their heart far from me. Sinasamba nila ako, iniibig nila ako mula sa kanilang mga labi, ngunit ang kanilang puso ay malayo sa akin. Everybody shout, praise the Lord. Ayaw ng mahal na Panginoon ng ganong klaseng pag-ibig. Dinadaya mo ang sarili mo, sinungaling ka sa sarili mo, sabihin mong mahal mo ang Diyos. Pero mga minamahal, taliwas ang laman ng puso mo, taliwas ang sinasabi ng puso mo sa sinasabi ng labi mo. Alam ng mahal na Panginoon yon, sapagkat mga minamahal, He knows everything. Alam niya ang laman ng puso natin, alam niya ang laman ng isip natin, alam niya kung gaano tayo umiibig sa Kanya, alam niya kung gaano natin kamahal, mga minamahal ko, ang Kanyang mga salita, ang Kanyang mga pangako. Alam ng Diyos. Amen? Kaya mahirap, mga minamahal, taliwas na sabihin mong mahal mo ang Diyos. Amen. Dahil yung salitang I love you, Lord, ilang letra lang po yan, mga minamahal. Madaling sabihin. Everybody shout, praise the Lord. Madaling sabihin, I love you, Lord. Amen. Kaya si Peter, nung tinanong siya ng mahal na Panginoon, hindi lang once, but thrice. Tinanong siya ng 3 beses, Peter, do you love me? Sabi ni Pedro, opo, mahal na Panginoon, mahal kita. Feed my sheep, feed my flock. Sabi ng mahal na Panginoon. Tinanong uli siya ng mahal na Panginoon, Peter, mahal mo ba ako? Ang sabi ni Pedro, opo, mahal na Panginoon, mahal kita. Pakainin mo ang aking tupa. Within 3 times, sa po'y tinanong ng mahal na Panginoon, mga minamahal, Pedro, iniibig mo ba ako? Si Pedro nagtampo sa mahal na Panginoon. Sabi niya, Lord, alam mo kung gaano kita kamahal. Sabi ng mahal na Panginoon, pakainin mo ang aking tupa. Ang gusto ng mahal na Panginoon, matiyak niya. Matiyak niya ang puso ni Pedro kung tutubang umiibig siya sa Diyos. Ganon din tayo, mga minamahal. Kagaya kay Abraham. Si Abraham, yung kanyang love sa Diyos, yung kanyang pag-ibig sa mahal na Panginoon, sinubok ng Diyos, sinukat. Amen. Dahil ayaw ng mahal na Panginoon, ibigin natin siya hanggang labi lang. Gusto niya ilagay tayo sa pagsusulit, mga minamahal. Sukatin ng mahal na Panginoon yung pag-ibig mo sa Kanya, kung gaano katotoo na mahal mo siya. Ganon si Abraham. In Genesis chapter 22, verse 1, after verse 3, mga minamahal, basahin natin at pag-aralan. Alam ko po, common na ito sa inyo, pero sometimes kailangan natin ma-remind, mga minamahal, na masarap palang umibig sa mahal na Panginoon ng totoo. Palakpakan natin ang ating buhay na Diyos. Libro sa Genesis, Kapitulo 22, versikulo 1 hantod sa 3. Unay tabo sa humaniining mga butanga, ang Dios
nagsulay kang Abraham ug miingon kaniya, Abraham, ug siya mitubag, aniya ako sa dos. Ug miingon siya, kuhaon mo karon ang imong anak nga bugtong nga imong pinalangga, nga mao si Isaac, ug umadto ka sa yuta sa Moria, ug siya ihalad mo nga halad nga sinunog didto sa ibabaw sa usa sa mga bukid nga akong igaingon kanimo. 3. Ug si Abraham mibangon pagsayo sa buntag ug iyang gisiyahan ang iyang asno ug nagdala siya uban kaniya duruha ka sulugoong batan-on ug si Isaac nga iyang anak ug nagbugha og sugnod alang sa halad nga sinunog ug mitindog siya ug napaingon sa dapit nga giingon kaniya sa Dios. Amen. Praise God. Palakpakan po natin ang salita ng mahal na Panginoon. Kaylin Tagalog. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng Genesis, Kabanata 22, ang talata ay 1 hanggang 3. At nangyari pagkatapos ng mga bagay na ito, na sinubok ng Diyos si Abraham at sa kanya ay sinabi, Abraham, at sinabi niya, narito ako. 2. At kanyang sinabi, kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak na si Isaac, na iyong minamahal at pumaroon ka sa lupain ng Moriah. At ihain mo siya roong handog na susunugin sa ibabaw ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. 3. At si Abraham ay bumangong maaga at inihanda ang kanyang asno at ipinagsama ang dalawa sa kanyang mga alila at si Isaac na kanyang anak at magsibak ng kahoy para sa haing susunugin at bumangon at naparoon sa dakong sinabi sa kanya ng Diyos. Amen. Praise the Amen. Lord. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Hindi biro yung pagsubok na ginawa ng mahal na Panginoon kay Abraham. Sometimes the Lord tests us. Ikaw, ako, tayo lahat na narito. Sometimes sinusubok ng mahal na Panginoon yung pag-ibig natin sa Kanya. Gaya kay Abraham, the Lord, mga minamahal, tested His love. Inibig o sinubok ng mahal na Panginoon yung pag-ibig ni Abraham sa ating mahal na Panginoon. Alam ni Abraham, alam ng mahal na Panginoon na mahal ni Abraham yung kanyang bugtong na anak na si Isaac. Amen? Kaya mga minamahal, pagdating ng umaga, tinawag niya si Abraham, Abraham, nasaan ka? Sabi niya, Panginoon, ako'y narito. Kunin mo ang iyong bugtong na anak, ang iyong iniibig na anak na si Isaac. Dalhin mo siya sa bundok, mga minamahal ko ng Moria. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Dalhin mo siya sa bundok ng Moria at ihain mo siya sa akin katulad ng hain na susunugin. Amen? Amen? Di ba? Napakabigat, napakahirap ng pagsubok na dinaanan ni Abraham. Mga minamahal, ang purpose ng mahal na Panginoon ay masubok yung kanyang pag-ibig. Alam ng Diyos na iniibig ni Abraham, mga minamahal ko, ang kanyang bugtong na anak na si Isaac. Ngunit gustong masukat ng mahal na Panginoon kung sino ba ang mas mahal ni Abraham, ang kanyang anak ba na si Isaac o ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil kung mas mahal niya si Isaac, hindi niya susundin yung utos ng mahal na Panginoon. Magko-complain siya sa Diyos. Magrereklamo siya sa mahal na Panginoon. Pwede niyang questionin ang utos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung mas mahal niya si Isaac, pwede niyang sabihin, mahal na Panginoon, humingi ka na lang ng kalabaw, wag lang ang anak ko. Humingi ka na lang kahit ilang baka, Panginoon, ibibigay ko, wag lang ang anak ko. Humingi ka ng kahit anong handog na nais mo, wag lang ang anak ko. Ngunit hindi po yun sinabi ni Abraham. Wala pong question sa puso ni Abraham. Because Abraham, he loved the Lord without any regrets. He loved the Lord without any hesitation. Mahal niya ang mahal na Panginoon nang walang pagpapasubali. Mahal niya ang Diyos nang walang pag-aalinlangan. Mahal niya ang Diyos nang walang anumang mga pagtanggi. Kaya't nung inutusan siya ng mahal na Panginoon na kunin mo si Isaac, dalhin mo sa bundok ng Moria at sa ihain mo sa akin katulad ng hain na susunugin. Kung baga sa Bisaya, isugba ang imong anak. Ihalad siya sa ako sama sa halad nga sinunog. Maunay buot ipasabot sa Ginoo. Hindi biro. Mga minamahal, yung pinagdaanan ni Abraham, the Lord test His love. Sinubok ng mahal na Panginoon kung perpekto ba ang kanyang pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sabi ng Biblia, bumangon ng maaga si Abraham. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon.
Bagamat hindi biro, para sa isang ama, para sa isang magulang, ang mawalan ng anak, yun ngang mawawalan lang tayo ng baby, ng anak, na kukunin ng mahal na Panginoon, masakit na para sa atin. Yung pa kayang ikaw mismo ang uutusan na para mga minamahal, ialay mo ng buhay ang anak mo, haing sinunog. Ikaw mismo, mga minamahal, ang papatay sa anak mo. Ikaw mismo ang magsisindi ng apoy para ang anak mo ay ihaing, mga minamahal, katulad ng haing sinunog. Di ba mga minamahal, napaka-komplikado, napakahirap kung iisipin lang mga minamahal. Kaya nga, at that time, hindi sinabi mga minamahal ko ni Abraham ang kanilang pinag-usapan ng mahal na Panginoon kay Sarah. Bakit po mga minamahal, weaker vessel yung babae? Kung sinabi niya kay Sarah na ganito ang utos ng mahal na Panginoon, maaaring si Sarah ay hindi pumayag. Dahil kung mahal ni Abraham ang kanyang anak na si Isaac, alam ko po na masigit na mahal ni Sarah, mga minamahal, si Isaac. Amen? Napaka-critical na sitwasyon. Mga minamahal, in the morning, sabi ng Biblia, bumangon ng maaga. Mga minamahal, si Abraham, nagsibak ng kahoy. Mga minamahal, ikinarga sa isang asno, kasama ng kanyang mga alipin. Alam po ninyo, within 3 days, naglakad pa sila Abraham before makarating sa Mount of Moriah, mga minamahal. Sa 3 araw na yan, pwedeng mabago ang isip ni Abraham. Sa 3 araw na yan, pwedeng mabago ang puso ni Abraham. Pwedeng mabago ang kanyang desisyon. Ngunit alam po ninyo, mga minamahal, si Abraham ay umiibig ng labis sa mahal na Panginoon. Handa siyang mawalan ng anak. Amen. Mapatunayan lang yung kanyang pag-ibig sa mahal na Panginoon ay totoo. Napakahirap. Kung sa aking side, mga minamahal, alam ko po na mahirap gawin yon. Ilinalagnat nga lang ang anak natin. Nagkakasakit nga lang yung mga anak natin. Hirap na tayo. Lalo na kung utusan ka na, oy sister, brother, kunin mo yung anak mo, dalhin mo sa ganitong bundok, ialay mo sa akin. Diba napakahirap? Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Pero si Abraham, alam niya, mga minamahal, ang plano ng Diyos. Alam niya na sinusubok lang siya ng mahal na Panginoon. Alam niya na sinusukat yung kanyang pagmamahal sa Diyos, ang kanyang pag-ibig sa mahal na Panginoon. Ngunit napakahirap na anak niya ang gagamitin. Ngunit si Abraham ay sumunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon dahil alam niya ng Diyos ay makapangyarihan. Ilang beses man niyang patayin si Isaac ay kayang buhayin ng Diyos ng ilang beses. 4 na beses man niya itong patayin, kayang buhayin ng Panginoon ng 4 na beses. Paulit-ulit man niyang ialay at patayin si mga minamahal si Isaac ay kayang buhayin ng Diyos ng paulit-ulit dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Yun ang mindset, yun ang nasa isip ni Abraham. Kaya nananampalataya siya ng Diyos ay hindi limitado ang magagawa. Amen? Pumasa si Abraham sa pagsubok. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Dahil ibinigay niya ang gusto ng Diyos. Although na mahirap sa kanyang damdamin bilang ama, ginawa niya ang kalooban ng Diyos. Si Judas, or rather si Peter, sinubok din ng mahal na Panginoon. Sapagkat sabi ni Peter, mga minamahal, 3 o'clock in the morning, sila po ay nandun sa Garden of Gethsemane. Kasama niya si Pedro, si Juan, ang mga 12 apostles, sila ay umakyat ng bundok ng Gethsemane, Garden of Gethsemane. Sila ay nag-pray doon 3 o'clock in the morning. Alam po ninyo, mga minamahal, sabi ni Pedro, mahal na Panginoon, hanggang kamatayan, sasamahan kita. Everybody shout, praise the Lord. Hanggang kamatayan, mahal na Panginoon, sasamahan kita. Ibig sabihin ni Pedro, ibubuhis niya yung buhay niya. Alang-alang sa mahal na Panginoon. Yan po'y perfectong pag-ibig. Hindi birong pag-ibig, mga minamahal. Pinatunayan ni Pedro, nung dumating si Judas, kasama yung mga sundalo ng high priest. Mga minamahal, hinuli ang mahal na Panginoon. Anong ginawa ni Pedro? Hindi lang siya nanood. Hinugot niya ang kanyang espada. Tinagpas yung tenga ni Malco, yung isang sundalo ng high priest. Malco ang pangalan. Tinagpas niya yung tenga. Naputol yung tenga. Ang ginawa ng mahal na Panginoon, pinutol niya yung tenga, ibinalik sa dating kinalalagyan. Himala sa lahat ng himala. Yung tenga na yon ay naibalik, mga minamahal ko ng normal. Ang sabi ng mahal na Panginoon kay Pedro, Pedro, ibalik mo sa lalagyan ng iyong espada, sapagat ang sino mang nabubuhay sa espada ay sa espada rin mamamatay. Binalik ni Pedro yung espada na yon, mga minamahal. Hinuli ang mahal na Panginoon katulad ng isang rebelde, katulad ng isang kriminal. Ginapos ang kamay, mga minamahal, at dinala sa syudad ng Jerusalem. Nung nandun na sa Jerusalem, before, nung nag-uusap sila sa mahal na Panginoon, ang sabi niya, Lord, hanggang kamatayan, sasamahan kita. Ang sabi ng mahal na Panginoon sa kanya, Pedro, hindi pa titilaok ang manok ng 3 beses ay ipagkakanulo mo ako.
Alam niyo, mga minamahal, hindi po yun pinansin ni Apostol Pedro dahil alam niya yung kanyang pag-ibig, mga minamahal, ay totoo. Dinala ang mahal na Panginoon sa siyudad ng Jerusalem. Tanging si Pedro lang ang sumunod para bantayan ang mahal na Panginoon. Ang ibang apostoles, wala. Dahil mga minamahal, totoo sa bibig, sa puso ni Apostol Pedro na kahit hanggang kamatayan ay sasamahan niya ang mahal na Panginoon. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Dito sa atin, may mga nagpapatotoo na, Lord, hanggang kamatayan, sasamahan kita. May kumakanta nga, forever I will love you, Lord. Forever I will serve you, Lord. Diba? May ganung kanta eh. Forever I will love you, Lord. Forever I will serve you, Lord. Pero next week, wala na dyan. Next week, hindi na dumadalo. Hindi mo na makita sa gawain. Pero kung magpatotoo, kung magsalita ng Panginoon, hanggang kamatayan, iibigin kita. Hanggang ako'y nabubuhay, iibigin kita. Alam po ninyo yung mga word na yan, yung mga salita na yan, tinitest ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Everybody shout, praise the Lord. Everybody say amen. Si Pedro sinubok ng mahal na Panginoon. Alam niyo, mga minamahal, yung time na yon, yung panahon na yon, ang mahal na Panginoon, mga minamahal, ay dinala sa Jerusalem. Mga minamahal, tinanong siya ng isang tao kung kilala mo ang tao na yun. Sabi niya, hindi ko kilala ang tao. Within 3 times, pinagkanulo niya ang ating mahal na Panginoong Jesus. Alam niyo, mga minamahal, nung marinig ni Apostol Pedro, yung tilaok ng manok, na-disappoint si Apostol Pedro sa kanyang sarili. Dahil naalala niya yung sinabi niya sa mahal na Panginoon na, Lord, hanggang kamatayan, sasamahan kita. Na-discourage si Apostol Pedro dahil nabigo niya yung kanyang salita. Hindi niya nagawa yung kanyang salita. Alam niyo, mga minamahal, iniwan ni Apostol Pedro yung mga tao ng Diyos. Tinawag siya hindi para mamalakaya na ng isda, kundi tinawag siya para mamalakaya ng tao. Mga minamahal, iniwan niya ang tupa ng mahal na Panginoon. Siya po'y bumalik na sa pangingisda. Habang nandun siya sa laot, mga minamahal, bumalik siya sa pangingisda, buong magdamag. Sila po ay nagpalaot, mga minamahal, ng huli ng isda, pero wala ni isang isda na sila po, mga minamahal, ay nahuli. Makita po ninyo kakaiba kapag sumusunod tayo sa kalooban ng mahal na Panginoon. Si Apostol Pedro, hindi na siya sumunod sa kalooban ng Panginoon, bumalik siya sa pangingisda, buong magdamag sila ay nagpalaot, ni isang isda, wala silang nahuli. Nung sila po ay nasa baybayin na ng dagat, lumapit ang mahal na Panginoon pero hindi nakilala ni Apostol Pedro. Ang sabi ng mahal na Panginoon, Pedro, ihulog mo ang lambat sa gilid ng dagat. Ang sabi niya, mahal na Panginoon, buong magdamag kaming nagpalaot, pero ni isang isda ay wala kaming nahuli. Alam niyo, mga minamahal, praise the Lord, ang sabi ng mahal na Panginoon sa kanya, praise the Lord, alam po ninyo, sabi ng mahal na Panginoon sa kanya, mga minamahal, sabi ng mahal na Panginoon kay Apostol Pedro, ihulog mo ang lambat sa gilid ng dagat, mga minamahal. Hinulog ni Apostol Pedro. Ang sabi niya, mahal na Panginoon, buong magdamag kaming nagpalaot, ni isa wala kaming nahuli. Pero dahil ikaw ang nagsabi, mahal na Panginoon, ihulog ko ang lambat na ito. Hinulog ni Apostol Pedro yung lambat. Alam po ninyo, mga minamahal, buong magdamag, wala silang nahuli. Pero sa gilid ng dagat, almost 135 pieces of fish ang nahuli nila Apostol Pedro, mga minamahal. Iba kapag sumusunod tayo sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Although na imposible sa lahat ng imposible, pero pag sumunod ka sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal, ang anumang bagay na mahirap ay gagawin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kagaya kay Apostol Pedro, mga minamahal. Siya po'y nalungkot dahil hindi niya nasunod ang kanyang pangako sa mahal na Panginoon. Ngunit dahil sa katapatan ng Diyos, dahil sa pag-ibig ng mahal na Panginoon, mga minamahal, si Apostol Pedro ay naging biyaya din at pagpapala sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Sa oras nito, mga minamahal, ay awitan natin ang ating buhay na Diyos. Ating pong purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, mga minamahal. Ating luwalhatiin ang ating buhay na Diyos. Awitan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. I shall love the Lord with all my heart. Praise God. You shall love the Lord with all your heart. Praise God. Hallelujah. You shall love the Lord with all your soul. You shall love the Lord with all your heart. With all your heart. With all your
salita ito. Ipanalangin natin na tulungan tayo ng mahal ng Panginoon na ibigin ng Diyos. Hallelujah. Tulungan mo kami, mahal ng Panginoon, na ibigin ka. Tulungan mo kami na maging perfecto ang aming pag-ibig sa iyo. Hallelujah. For the things you are, Lord, I love you. For all the things you do, Lord, I love you. With all my heart, with all my soul, with all my mind. Yes, Lord, hallelujah. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon, mga minamahal at ang umawi sa Diyos. Hallelujah. With all your soul. Lord, you should love the Lord with all your heart, with all your heart, with all your soul, with all your mind. Lord, I love you for all the things you are. Lord, I love you for all the things you do. Lord, I love you. Let me love you so with all my heart, with all my soul, with all my mind. Dear Lord, I love you for all the things you are. Lord, I love you for all the things you do. Lord, I love you. Help me to serve with all my heart, with all my soul, with all my mind, with all my heart, with all my soul, with all my mind, with all my heart, with all my soul, with all my mind. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Singgit, hallelujah. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon, minamahal. Tayo po'y sama-samang manalangin, mga minamahal. Ipanalangin natin na, Lord, tulungan mo kami na ibigin ka. Tulungan mo kami na ibigin ka, mahal na Panginoon. Tulungan mo kami na maging perpekto ang aming pag-ibig sa iyo. Sapagkat sabi ng Biblia, walang takot sa pag-ibig. Ang lahat ng takot ay sinasaway, mga minamahal ko ng pag-ibig. At tayo po'y manalangin sa mahal na Panginoon. Dakilang Diyos, mapagpala naming Ama sa langit, makapangyarihan sa lahat, sa iyong matamis at mapagpalang pangalan, Kristo Jesus. Pangalan, mahal na Panginoon, na siyang aming kanlungan mo at tangkulan. Sa oras na ito, mahal na Panginoon, narito po kami sa iyong banal na harapan, mahal na Panginoon. Batid mo ang laman ng aming mga puso, aming dalangin sa oras na ito, mahal na Panginoon, na tulungan mo kami na ibigin ka. Tulungan mo kami na maging perpekto ang aming pag-ibig sa iyo, mahal na Panginoon. Sa gitna man ng pagsubok, sa gitna man ng mga problema at suliranin, mahal na Panginoon, ay patnubayan mong bawat iya sa amin. Sa iyo po kami umaasa, mahal na Panginoon. Sa iyo po kami nagtitiwala. Sa pangalan ni Jesus, bless us, O Lord, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. At sa oras nito, sa point of contact, ipatong po natin ang ating mga minamahal, mga kamay sa ating pong mga parte ng katawang may karamdaman, ng kabilang kamay sa ating ulo. Kung meron tayong mga problema, dalawang kamay, mga minamahal, ating pong itaas. Manalangin po tayo sa mahal na Panginoon, lutasin ang anumang mga problema, pagalingin anumang karamdaman sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Let us pray. Hallelujah. Dakilang Diyos, mapagpala naming Ama sa langit, makapangyarihan sa lahat. Diyos na dakilat mapagpala sa iyo, matamis at makapangyarihang pangalan, Kristo Jesus. Sa oras nito, mahal na Panginoon, mahabag po kayo sa aming mawa. Iunat mo po, mapagpala mong kamay sa paunang panalangin ng aming minamahal at ginagalang po naming pastor. Aming sinasaway anumang karamdaman ay gumaling. Anumang problema ay malutas sa pangalan ni Jesus. Cast out right now and bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Demons of doubts, demons of pride, demons of carnality, stubborn spirit, poverty is begun, sickness be healed, infirmities cast out, karamdaman, mga panghina, panlupaypay, panlalamig at pag-alinlangan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal
minamahal, sa oras nito, tayo pong lahat ay tumayo, minamahal, ating pong itaas ang ating dalawang kamay. Praise the Lord. Shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. And then jump 3 times, express our love to the rest of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Say, I love you, that is Jesus. I love you, that is Jesus, and I love you, that is Lord. Ang lahat po ng kapurihan, kaluwalhatian po, mga minamahal ko, at pagsamba ay naukol po lamang sa ating buhay at mapagpalang Diyos sa pangalan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal, at kaili po, mga minamahal, sa ating info ba, pag mga minamahal, kasi minsan hindi natin mabantayan yung oras, meron kayong importanteng information sa pulpit, ongoing na nagpipreach tayo, pakisulat na lang po, mga minamahal ko, sa papel para hindi tagano tayong nadidistract, mga minamahal. God bless you po. Pagpalain tayo ng ating mahal na Panginoon. Aking pong binibigay buong pagkakataon sa ating beloved preacher, Brother Pervin Valenzuela. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved preacher, Jojo Abad. Salamat sa ating mahal na Panginoon sa napakaganda mensahe na yan. Amen. Praise the Lord. At mga minamahal, tayo po ay praise God. Dadako po sa ating pong announcement. Importante po yung ating pong announcement, mga minamahal, sa panahon nato karon. Dahil meron pong bagong protocol, mga minamahal, ang gobyerno, mga minamahal. Pero ang ating pagsamba daw po ay hindi pinipigilan. Amen po ba? Meron po tayong pagsamba kompleto. Mga minamahal, Miyerkules, Biyernes, Linggo, pero susunod po tayo dapat sa patakaran nila, mga minamahal, upang tayo po ay patuloy po, mga minamahal, makapagbigay lugod sa ating mahal. Huwag po talaga matigas ang ulo, mga minamahal, lalo na po yung mga talagang hotspot ng IETF po, mga minamahal, yung mga bata po, mga minamahal, 16 below. Mga minamahal, huwag nyo na pong pasamahin, mga minamahal, patungo sa mga senior citizen, 65 pataas, mga minamahal, sa bahay na lang po kayo, manood po kayo ng live, mga minamahal. Dahil pag pumunta po kayo dito, mga minamahal, senior citizen at ang mga bata, makita po kayo, damay po tayong lahat, mga minamahal, patitigilin po yung ating pong pananambahan, mga minamahal. Dahil yan po'y patakaran nila, mga minamahal. Nag-ikot na po, mga minamahal, nung kahapon, mga minamahal, na ang mga bata, giwarningan na ng barangay, mga minamahal, mga senior citizen, na huwag na po, mga minamahal, talagang pumunta, mga minamahal, sa labas, maging sa mga gathering po, mga minamahal, at meron lang pong percentage. Kinakailangan po, maaga po ang talagang maiinit na Kristiyano na gusto pong dito talaga, mga minamahal, magpupuri, magpasalamat sa samba po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil 30% lang po, mga minamahal, talaga ang makakapasok po dito, mga minamahal. 30% lang po. Kaya kung kayo po, mga minamahal, talagang willing po dito magsamba, ayaw nyo po, mga minamahal, sa social media, sa inyo pong mga bahay, maaga po kayo, mga minamahal. At yung pong mga sinusundo, mga minamahal, na mga beloved worker, mga choir sa labas po, mga part-time na yan, hintayin nyo po ang inyo pong mga sasakyan at ang iba pa pong message gikan sa ating beloved ordinary preacher sa pagsundo po, para hindi po malangan ang ating pong pagbiyahe, ating pong patuloy pagsamba sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Kanina po kasi nagpunta doon, pinapunta natin beloved ordinary preacher, si beloved preacher Mario Rayon sa barangay, mga minamahal, para hindi po tayo magkaroon po ng problema sa barangay. Kung mag-check sila kanina, mga minamahal, tayo po ay nagrespeto, mga minamahal, sa barangay. Kaya pag mag-check sila, hindi sila basta-basta papasok po, mga minamahal, dahil nag-inform na po tayo sa kanila. Ang sabi po nila, hindi naman daw po maigpit ngayon ang sitwasyon, mga minamahal, basta magbantay lang po tayo sa patakaran ng gobyerno. Palakpakan po natin ang ating pong pinakamahal. Kaya wag po, mga minamahal, baliwala ang ating pong pagsamba, mga minamahal. Praise God, meron po tayong banal na gawain. Ating po sinabi kanina, ang dapat po nating gawin, mga minamahal, Miyerkules, Biyernes, Domingo, tuloy-tuloy pa rin po. Yung ating pong boxes yan, mga minamahal, wag niyo po rin kalimutan para po sa lupa yan, sa TV program, mga minamahal. Praise God. At sa ating pong inaayos po, mga minamahal, na fasting area, praising area. Kung bukas po ang puso nyo, mga minamahal, na maging mayanetagon po, mga punta lang po kayo sa information, dahil alam naman po natin, tayo rin ang pagpapalain po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon sa ating pong mga ginagawa. Yung face mask, face shield, mamaya paglabas, mga minamahal, wag po tayong mag-unahan.
kinakailangan po, hinay-hinay lang po ang paglabas po natin dyan, mga minamahal. Hintayin po muna natin na lumuwag po ang gate bago po tayo sumunod. Nalalabas po mga minamahal para wala pong maipit, mga minamahal, wala pong mangyari dyan, wala pong makasita po sa atin, mga minamahal. Praise God. Yan lang po mga minamahal, ating pong announcement, mga minamahal. Tayo po idadako po sa ating pong closing prayer, ating pong bigabong pagkataon sa ating beloved Preacher Mario Rayon. Siya po manalangin sa ating pong pansamantalang pag-iwahiwalay. Amen. Praise the Lord. Magpasalamat po tayong lahat sa ating mahal Pinoon. Amen. Praise the Lord. God bless you. Hallelujah. Itaas po natin ating mga kamay, purihin ng Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Mapagpalang naman Diyos na makapagahomtaran, mahal na Panginoon. Narito kami nagpupuri po, mahal na nagpapasalamat po, mahal na Panginoon. Sa higayon nga aming, yung ipinagkaloob niyo po sa amin po, mahal na Panginoon Sus, na dama-dama namin ng iyong banal na presensya sa mga joyful song, solemn song, hanggang doon po, mahal na Panginoon Sus, sa magpag-awitan, mahal na Panginoon sa pagbibigay, sobrang eksakto hanggang sa mga iyong banal na salita, na dinadami mahal na mga ral, maging pagpapala po sa amin po, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon Sus, kung paano mo kami dinadito po, mahal na Panginoon, sa sambahan nito, ganun din sa pagpauli namin sa matag sa panimalay po, malang pagpalain po, malang po, iwas po po kami sa lahat sa mga pamakaan gabayan. Patubayin niyo po kami, mahal na Panginoon, sa pangalan mo. In Jesus' name, purihin na Diyos. Hallelujah.